magkapatid man kami, ngunit magkaiba naman ang aming mga bagay na kinahihiligan. Kung si Kuya ay sa journalism at broadcasting, ako naman ay sa sports na Jendo. Magkaiba man kami ng field of expertise, ngunit pareho naman kaming nagtuturo at humuhubog ng mga estudyante na susunod sa aming mga yapak. Ako si Jello. At ako naman si Gav. Pakinggan ang kwento ng aming tagumpay dito sa Kwentong Kabarangay. Bangkaw is a stick-fighting weapon of Jendo martial arts. It is a long rattan pole approximately 1.5 to 1.8 inches in diameter, with the top end reaching about 3 inches above the head of the person holding it. In martial arts, it is considered to be the grandfather of all weapons due to its leverage. In Jendo, it is used as tool for building strength, balance, and power. Ang bangkaw ay isang sandatang ginagamit sa Jendo, isang anyo ng martial arts. Isa itong mahabang stick na karaniwang gawa sa rattan. May kapal na humigit kumulang 1.5 hanggang 1.8 pulgada at may haba na lampas sa ulo ng gumagamit. Sa larangan ng martial arts, itinuturing ang bangkaw bilang ninuno ng mga sandata dahil sa bentahe at lawak ng galaw na naibibigay nito. Sa Jendo, hindi lamang ito sandata, kundi isang kasangkapan sa pagpapaunlad ng liksi, balanse at lakas ng katawan. Jendo. Diba? Jendo. Yung Jendo. Eto na. Sino si Gav? Gav, ikaw si Jello. Ayan. Magkapatid sila. Pareho ba kayo nag-Jendo? Hindi po. Ha? Siya lang po. Siya lang po yung nagje-Jendo. Ikaw ay nasa journalism. Kaya po ako nag-take ng AB po. Ayan. Okay, ano yung Jendo? Pwede ba namin munang, ikaw muna yung ano namin? Apo. Tanungin, ano ba yung Jendo? Jendo po, ang ano po namin dyan is simultaneous attack and defense po. So, mostly empty-handed po siya. Pero, meron po kaming tinatawag na weaponries. Isa po doon, ito pong pinerform ko kanina, yung bangkaw po. Oo, pinaliwanag ng kapatid mo. Yes, Gusto po. na yung malaman, ang Jendo ba ay Filipino martial art po siya. Oh! Original Filipino martial art po siya na nagmula dito po sa bayan ng Mandaluyong sa Barangay Hulo. Wow, ang ganda. Yes, Hindi po. namin alam yan. Nag-umpisa po siya, October 1. Alam mo ba kung sino ang nagpauna Yes niya? po. Sige, go. Mentor ko po siya. Ang pangalan niya po si Grandmaster Professor Jonathan Makiling Abaya, founder and originator of Gender Martial Arts. Ginawa niya po ito October 1, 1973 at pinresent niya po sa bayan ng Mandaluyong October 1, 1988. Parang may exam tayo rito Meron ba tayong quiz dito? Husay. Gusto ko nang maglabas ng 1/4 sheet of paper. Husay, di ba? Oo, magaling. Dapat Alam niya ganyan. na, Ganyan oo. magpaliwanag. Okay. Ano basically ang parang pinanggalingan ng Jendo? Meron ba siyang pinaghugutan na? Oo. Diba? May ibang ganun klase ng mga foreign na martial arts. Yes, may ganun ba? Meron po, yung Grandmaster po namin, si Grandmaster Abaya, nag-aral po siya ng different martial arts. Nice. Ngunit, meron po siyang nakitang pagkukulang o mga nuances sa mga galaw ng iba't ibang martial art. Yung mga natutunan niya po, in-incorporate niya po, kinuha niya po yung mga magaganda, then pinunan niya po yung mga pagkukulang na iyon. Kaya nagkaroon ng Kaya Jendo. po nagkaroon ng Jendo. Ilan ang mga estudyante ngayon ni Grandmaster? Ilan kayong nagje-Jendo ngayon? Black belter
year ka na ba? Yes po, Wow! Ah, I am currently at second degree black belt po ng Jendo Martial Arts System. Soon to be promoted po sa third degree black belt. Anong pinakamataas na belt? Ang pinakamataas po na belt na pwedeng ma-achieve ng estudyante katulad ko is 10th degree black belt po. Wow! Mga competition. May mga competition kayo. Meron po kaming competition na yearly po ginagawa. Una po dito yung ICMAG po na tinatawag or in-school youth martial art games. And the other one po is National Martial Art Games. Yung in-school youth po, ang mga naglalaban-laban po dyan is school, colleges, and university all over the Philippines. Nice! Okay, Mahusay. alam mo magaling. Napakabata pa, Digaf. Yeah. Pero alam nyo, nagtuturo na siya ng Jendo. Nagme-mentor na siya. Yun! Nagtuturo na siya. Ano ba ang proseso mo bilang isang instructor o isang guro? Po. Bilang Nagtuturo ka lang, instructor di ng ba? Jendo. Ano po, nag-umpisa po ako. Anong proseso mo? Anong process mo? Paano ka magturo? Pag nagturo po kasi ako, usually sa mga teenagers po or mas bata sa akin. So, ang ginagawa ko po sa kanila, ini-step by step ko po sila. Kumbaga, hindi ko po sila binibigla na, eto gawin mo to, yung ginawa ko, tapos ikaw na bahala. In short, Kumbaga, ang ginagawa mo, ginaguide ko po yung bata para po kahit hindi ganun ka-perfect yung galaw niya, Aha. eventually naman po napapractice yung Aha. yung pagtamang sa galaw. bagay, copy-paste lang naman ang ginawa mula sa iyong grandmaster. Yes po. Ganon din ang turo mo. Yes Okay, po. punta naman tayo dito. I'm sure, I'm assuming ikaw ang kuya. Opo. Ayan, Ilan diba? kayong magkapatid ba? Ilan kayong magkapatid? Apat po. Apat. Sinong pinakamatanda? Siya po. Si Kuya. Sigap, ikaw. Pangatlo po ako. Pangatlo. Okay. Pangatlo. Yung iba nag-aaral dito na. Sa iba. Yung pangalawa po is graduate na. Graduate na po. Wow. Then, yung bunso po namin is nag-aaral po ng senior high school, graduating na rin po. Wow. Nice! Si Jello, anong year ka na? Third year po. Third year. And then journalism ang kinuha mo. BA Communications po. O bakit yun ang kinuha mo? Anong meron doon? Kasi aligned naman po siguro sa field na gusto ko pong puntahan. Pero ayun, medyo broad pa rin po naman po siya. Aha. Pero aligned pa rin naman po sa journalism. May idea ka na kung ano ang role ng mga journalist, lalo na sa estado, lalo na sa isang bansa? Siyempre po, hindi madali. Oo. At madami pong disinformation. Yes. At ang dami na po, lahat po pwede na pong maging storytellers. Yes. Isa po yun sa challenge siguro ng mga media practitioners, ng mga news reporters. Yun po. Na dapat factual ang Apo. inyong mga Tama. inire-report. Iba, hindi madaling sabihin ikaw isang giorno, Oo. pero ibang Yes. trabaho kapag totoong giorno ka na. Oo, ang Oo. kailangan mo. Oo. Kumusta? Anong mga story ang kino-cover mo? Kasi ang alam namin, siya ay nagsusulat na dito sa kanilang universidad. Tama ba? Yes po. Oo. Mainly, dito pa lang po kami nasa-start sa loob ng campus. Mga Oo. student activities. Oo. Mainly mga progress po ng school. Yeah. Kung ano na po yung mga na-establish na offices. Uh-huh. At para makita po yung trend siguro over the years. Uh-huh. At kami rin po sa org po namin, sa student publication, sinusubukan pa lang po din namin i-develop yung culture na gusto namin na pamamalakad ng mga ng mga campus journalists dito sa MCST. Yan, at nagtuturo ka rin daw ng mga estudyante, mga student journalist. Ano yung itinuturo mo sa iyong mga kapwa estudyante? Yes po. Sometimes nag-handle po ako ng TV broadcasting team. Specifically dito lang po sa Mandaluyong. So kapag di po nila ng training, ako po ay pumupunta para magturo ng basic script writing. Ano yung parang na ituturo sa'yo bilang estudyante ng pag-share mo ng iyong skill sa mga estudyante, sa mga kapwa estudyante mo rin?
patuloy pa rin po ako nag-aaral. Hindi ko pa po alam lahat. So, yung mga gaps Pero ano po, yung naituturo sa'yo nung ginagawa mo? Because hindi lahat ng mga estudyante ay nakakapagturo ng kapwa estudyante, hindi ba? Pero ikaw, nakakapagturo ka na. Yes. Ano yung nakukuha mo? Ano yung natututuhan mo mula doon? madami pong opportunity. Yes. At grateful po sa opportunity at ayun nga po, hindi po ibig sabihin na hindi ko pa po master yung Yes. craft ng pagtuturo. So, tuloy-tuloy po yun na pagkatuto So pa rin. meaning natututo ka pa rin. Opo. Diba? While nagtuturo ka, natututo ka pa rin. Anong natututuhan mo sa mga estudyante, by the way? For example, yung kailangan ko po palang pakiramdaman yung kalagayan nila. Yun! Yun. Ganda! Na minsan manhid po pala ako. So, feedback po sa akin, baka kailangan pong mag-chill po muna or Yes. magkaroon ng time, magkaroon ng pahinga. Mahalaga po Hindi naman magpahinga. siguro manhid. Opo, yun. Don't be too hard on yourself. Yes. Baka naman, Correct. for all you know, kasi marami ka rin iniisip, Yes. di ba? True. Kailangan talaga eyes and ears tayo kapag nagtuturo. Ganon din kapag tayo ay, di ba, nagre-report. Di ba? Ganon din yun. I mean, the fact na alam mo kung kailan ka mag-stop at mag-chill, Opo. ibig sabihin hindi ka manhid. You're on Ibig the right sabihin, track. alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Oh, Good job! you're on the right Eto track, na, may mga bro. question daw, my friend. Yes, may mga katanungan din ng mga ka-MCSD natin. Asan? Kasama si Ayan na. Alexa. Alexa, go for it! Thank you very much, Ate Love and Toy Pet. So, andito ako ngayon kasama ang tatlong students with their question. Question number 1. Ako po si Genevieve Rimbay. I am from ABCom 23. Paano ninyo napapanatili na nag-excel kayo sa fields ninyo at sa pag-aaral ninyo? Aba, umpisahan mo sa bunso. Ako naman po pala. Oh. Actually po, proper time management po. Yun po Okay. talaga. Kailangan and setting priorities po. Siyempre, sa larangan po ng martial arts at sa larangan po ng pag-aaral, kung magkakaroon po ng sabayang event, siyempre pipiliin ko po yung pag-aaral. Very good! Kasi ano po siya eh, yun po yung future natin. Kung Oo. hindi po tayo mag-aaral, anong magiging buhay natin sa hinaharap? So, Yes. maraming possibilities. Oo, tama ka naman. Kuya, Jello. Sa akin naman po, kailangan aligned yung kaya po ako nag-take ng BA Communication para po, nag-aaral pa rin po ako. Correct. Habang may natututunan, na ipapasa ko rin po agad sa kanila, sa mga student ng TV broadcasting teams. Yes, okay. At constant feedbacking po sa mga mentors. Kasi may Okay. mentor pa rin naman po. Okay, oo, tama okay yun. Pangalawang katanungan. Next question. Ako naman po si Jonas Galagaran. At ang section po namin ay ABCom 12. Paano kayo nagiging good influence sa isa't isa kahit magkaiba kayo ng larangan? Ano? Start tayo kay Kuya Jello. Kuya Jello. Paano nagiging good influence? Oo, kasi lalo ka na, kuya ka rin. So, kailangan, meron din kaming bond sa pamilya para Tama naman. para may ease dun sa kung ano man po yung ginagawa namin sa kanya naming field. Are you the kind of siblings na parang nagsasabi kayo ng totoo yung nararamdaman sa bawat isa? May ganun ba kayo? Kasi hindi lahat ng pamilya kasi talaga or magkakapatid kaya yung ganun diba? Kayo ba? Actually po, most of the time, hindi po kami nag-uusap. Hoy, Jello. Hindi po, not in a bad way po. Umayos ka, Jello. Hindi po. Joke lang. Not in a bad way po, pero dahil nga po magkaiba kami ng field of expertise at magkaiba po kami ng schedule palagi, so madalang pong magkita. What do you think ay yung solusyon para mag-usap kayo ng wala lang, ng chill-chill lang? Ano po, ang Mag-start si Kuya, ganon? Pwede naman mag-start si Gabi. Diba? pwede naman po every now and then Magtanungan. mag-aayaan po kami. Uy, kain tayo sa Yan! labas. Buti naman. Next question! My name is Sean Kirk Andrew Espacura from ABCom 22. Let's go! Pagdating sa achievements, paano may iwasan Ay, oo. ang inggitan at pressure sa magkakapatid? Oh, Sana naman wala. I'm sure wala na. Jello.
Wala naman pong English. Ay, naku, may alam ako eh. Wala Kaya po. hindi ka nakikipag-usap kay Gav eh. Hindi, joke lang. Ganyan. Paano umiiwas sa inggitan? Kailangan maintindihan po namin, maging grateful po kami sa achievement ng At support, isa't isa. diba? Opo. Support Sa support po ng aming mga magulang. Yes! O, shoutout yung mga magulang nyo, mga pangalan. Shoutout kanila, Mama Norma at Papa Efren, At tsaka saka sa lola namin. Lola, go! Lola namin, si Nanay Amanda. Yes. At sa Tito. Parang Chad gusto D. nyo na manghingi doon kay Tito May something na. Ano pangalan ni Tito? Tito, pangalan? John Borromeo po. Hi! Sa mga dyan na mga Connect 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.